Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14 ng Enero 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:42 ng umaga. 6:42 ng umaga, araw po ngayon ng Martes. At nais ko lang talakayin itong naganap na rally ng INC kasi pinipilit nila na yung rally nila ay para sa kapayapaan. Ang title ko po ngayon ay Rally ng INC for Peace daw, talakayin natin. Ayan. Pero ako alam ko wala namang peace dyan Wala eh. At ang pinagkukuhanan ko po ay ang Biblia. Pag wala kasing truth, nauuna kasi ang truth ay pag walang truth, walang justice. Pag walang justice, walang peace. Yan po ang talagang katotohanan dyan. Kung itinatago natin yung katotohanan, katulad yan, ay saan ba ginastos yung confidential fund, hindi ba? Hindi naman maipaliwanag Paano kayong maghahain ng katahimikan? Hindi matahimik ang mga tao kasi nga hindi maipaliwanag mga piki na pangalan ang ginamit, yun daw ang binigyan ng pera, hindi ba? Ay hindi totoo yun kasi nga ay fictitious yung mga transaksyon, mga binigyan ng mga tao, hindi naman existing. Ganun po 'yan. Yun nga if there is no truth, there is no justice. If there is no justice, there is no peace. Yan po. Kaya nga po, yung Diyos natin is the God of justice. At siya din ang truth. I am the way, the truth, and the life. Yun. Claim niya na siya ang truth. Kaya kung tayo po ay nagtatrabaho para sa truth, tayo po ay nagtatrabaho para sa Diyos. Kaya nga, hindi nawawalan ng lakas yung mga tao na gustong makita ang truth o nagtatrabaho para maipakita ang truth. Ayan po. Kasi nga ay ikaw ay nagtatrabaho para sa Diyos. Hindi ka matatakot o hindi ka mawawalan ng pag-asa, hindi ka manghihina. Samantalang yung ganyang rally, ang sasabihin nila, rally daw for peace, ay isang araw lang yan, 2 araw, wala na yan. Baka next week, mayroon na naman yan, o next month, hindi natin alam, pero another bayad yan. Opo. Bayad ka, hindi ba? Pero, ay talagang ganun, talakayin na lang natin kung ano ang isinasaad ng Biblia patungkol dyan para maniwala kayo sa akin na wala namang peace dyan Wala. Pero bago ang lahat ay nais ko munang batiin po itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Batch number 2 po ito, si Pussycat, si Doris May, Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joy Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Deo Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw,
Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Berdelar, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Moob React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. At ito po sila, si Michael Pasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pitsay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang sinasabi ko po ay walang peace dyan sa ganyan. Opo, politika lang yan kasi politika. Ngayon ay ano po ang patunay natin na hindi yan ang talagang katahimikan o peace na nanggagaling sa Panginoon. Si Jesus Christ mismo po ang nagsalita Ito po sa John 14 verse 26 hanggang 27. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have told you. Yun po ang sabi ni Jesus Christ. But the Advocate, ang Holy Spirit kasi, tinatawag na advocate kung minsan yan, o ang ating abogado, o ang ating tagapagtanggol. Taga-aliw din, kung minsan ang tawag dyan, helper or taga-aliw. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have told you. Iyon po ang sabi ni Jesus Christ. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit. Nung isang araw diniscuss ko, the Holy Spirit help us in our weakness. Hindi ba? Diniscuss ko kahapon. We do not know how to pray or what we ought to pray, but the Holy Spirit intercedes for us in groaning we cannot express in words. Ayan po. Kaya nga ang tao ay nag-groan Ay ito naman, help us to remind us everything what Jesus Christ had told us. Ayun po yan. Peace I leave you, ito na peace I leave you, itong peace na ito ay iniiwan ko sa inyo. My peace I give to you. Yung katahimikan ko ay ibinibigay ko sa inyo. Ulitin ko iniiwan ko sa inyo at ibinibigay ko sa inyo. I do not give to you as the world gives. Maliwanag po yan, hindi ba? Hindi katulad ng mga peace na ino-offer ng mundong ito. Ayan nga, ganyan.
Yang ganyan na ay simple salita yan eh. Gusto naming peace. Ay sino ba ang ayaw ng peace? Kahit sa buong mundo mo sabihin yan, approve yan. Oh? Lalakad tayo papunta sa peace. Approve po yan. Pero nga, hindi nga nila alam paano ang peace. Yan po. I do not give to you as the world gives. Ayan po. Iba po ang ino-offer ng mundong ito. Kasi yan ay nagbabase yan sa kapangyarihan, sa kasakiman, sa salapi. Yan po eh. Kaya hindi yan ang tunay na peace. Inuulit ko wala pong peace dyan kasi nga ay si Jesus Christ lang ang Prince of Peace eh. Sa Kanya lang manggagaling yung peace o peace of mind o katahimikan. Do not let your heart be troubled. Do not be afraid. Yun po ang sabi niya. Pero inuulit ko lang peace I live with you, peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Maliwanag po yan. Pero kinopya ko po itong isang translation na mas maganda para mas maintindihan po natin. Ayan po, peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Ganon din yun, hindi ba? Hindi naman yung peace na ibinibigay ng mundong ito o ino-offer ng mundong ito ang peace na ino-offer ko sa inyo. Yung po ang sabi ni Jesus Christ. Kaya nga iyang ganyan, ay saan ba nang gagaling yan? Hindi ba? Panukala lang po ng tao yan. Na kung titignan mo talaga, ay kasi inaayos po ang salita eh. Gusto namin peace eh. Ganun eh. Ganun talaga eh. Ang panimulang pananalita. Pero yung nasa kalooban nila ay hindi natin alam kung pira ang gusto nila dyan, hindi ba? O kapangyarihan ang gusto nila. O impluensya. O pabor. Hindi natin alam yan. Pero ang Diyos yan, alam yan. Walang lingid po sa Diyos. Yung laman ng ating isipan at yung laman ng ating mga kalooban. Alam po yan. Kaya nga tayo po ay huhusgahan sa God look at our heart. Kasi alam niya eh. Hindi doon sa sinasabi ay hypocrisy nga ang tao eh. Gusto naming peace. Pero pa naman ng tao para papatay. Paano mong ihikwan yan, hindi ba? Gusto naming peace pero hindi naman maipaliwanag saan ginagastos yung pira ng gobyerno, hindi ba? Sa bagay, lahat sila gumagawa yan. Pero nagkataon lang na ang nadiskubre o ang na-check ay si Sara Duterte. Ayan po. Now, Philippians 4:7 po ito, Philippians 4:7. Itataas ko lang po ha. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And the peace of God, hindi ba? Which surpasses all understanding. Hindi nga maintindihan yan eh. Kung papaano yung ang isang tao ay nananampalataya ay siya ay kampante. Hindi maipaliwanag yan. O hindi maintindihan ng mga tao. Which surpasses all understanding. Pag sama-samahin mo na yung mga pantas ng buong daigdig, hindi nila maintindihan yan. Yung peace na ibinibigay po ng Prince of Peace. Hindi nila maintindihan yan. Nung ipinako po si Jesus Christ, nung ipinako siya doon sa krus ng Kalbaryo, yung mga taong ay pinupukpok nila ang kanilang ulo. They are wagging their heads. O kaya tinatanong nilang kanilang sarili, He saved others. Hindi ba? Himself, He cannot save. Ayan po eh. Pero si Jesus Christ, kampante lang siya doon.
kampante niya. Kampante siya kasi nga alam niya na mayroon namang ama na magbibigay ng hustisya sa kanya. Yun po, kampante siya. He saved others. Himself, he cannot save. Kaya, kinakatok nila ang kanilang mga ulo. Nakasulat po yan sa Isaiah. Kasi nga hindi nila maintindihan yung the peace of God which surpasses all understanding. Binuhay niya ang mga patay. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Bakit ang sarili niya hindi niya matulungan? Hindi ba? Ganun po pangalawa yun. Pangatlo, nagtiwala sa Diyos. Sabing ganun. Nagtitiwala sa Diyos. Tingnan natin kung tutulungan siya ng Diyos. Ganun po Kasi nga hindi nila naintindihan yung peace of God. Ganun po yan. At ito rin ang nangyayari dyan. Sumisigaw ang mga iglesia ni Kristo na we want peace. Sumisigaw sila. Pero hindi nila alam na ang peace lang ay naandong kay Kristo. Wala dyan sa mga tao na yan. Kasi nga, halos lahat yang kurap po yan Kaya nga si Jesus Christ, nung hinuhuli siya ng mga tao para gawin siyang hari o gawin siyang leader, tumakbo siya. Ayaw niya. Ay ngayon ito, makikilahok kayo dyan sa politika na yan, ay marumi pa ang politika. Bata pa ako, narinig ko rin sa matatanda. Bata pa po ako, sinasabi ng matatanda, huwag kayong lumahok sa politika dahil marumi ang politika. Ay ngayon ay lumalahok kayo, hindi ba? Pero ang sasabihin nyo, we want peace. Hindi ba? Pero tinalakay ko na kahapon, every time they say they want peace and safety, then sudden destruction comes because the way of peace they do not know. Hindi nila alam yung way of peace. Hindi ba? Nag-iimbak ng mga bala. Hindi ba? Bumibili ng mga kargamento o mga baril. Hindi ba? Para ihanda, para sa pagpatay. Hindi ba? Uupa ng tao. Yan ba ang peace? Uupa ng mamamatay tao para patayin ang presidente. Yan ba ang peace? Mag-isip kayo Hindi ba? Si Normil Suarez, hindi ba? Si Normil Suarez, every time na sinasabi niya na we want peace, pero nagre-recruit siya ng mga alipuris niya. Bumibili siya ng baril, hindi ba? Ayan, every time na sinasabi ni Normil Suarez, pansinin niyo po, tuwing lalabas yan sa television, may sumasabog. May sumasabog. Kasi nga ang Biblia po ay totoo. Every time they say the want peace, then sudden destruction comes because the way of peace they do not know. Ayan po. Matthew 11 verse 28 hanggang 30. Come to me, all you who are weary and heavy laden. Yan po ang or dito burden. And I will give you rest. Ayan po Napapagal ka ba? O nahihirapan ka na ba? Come to me, sabi ni Jesus Christ. Yan po ang sikreto dyan. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Ayan po. Yan po ang katotohanan dyan. Ay ano ba ang dala-dala ito mga politiko na ito? Ay gusto nila kayamanan ng mundo Ay mabigat po yan. Kung gusto mo kunin lahat ng kayamanan ng mundo, Mindanao na lang. O sige, gusto buong Mindanao sa kanyang mga punta, hindi ba? Problema po yan. Mabigat po yan. Pero ang iniisip lang po ni Jesus Christ ay yung kaluluwa ng mga tao na maligtas niya. For my burden is light, sabi ni
For my yoke is ang sabi po ni Jesus Christ ay, take my yoke upon you, para maintindihan, hindi ba? And learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy. Magaang lang eh. Ay kung ang kayamanan ng mundong ito ang gusto mong makuha, ay mabigat po yan. Pasang ko ang daigdig. Ganun po yan. Pasang ko ang daigdig. And my burden is light. Sabi po ni Jesus Christ, my yoke is easy and my burden is light. Diyan po nakakakuha ng totoong peace. Yan po. O sige po, hanggang dito na lang po at palagay ko ay may natutunan tayo at dinadalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay sana ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa itaas sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.